Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Rocky Sabate. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Wala nang kuha. Lalong naguluhan si Chiguan. Ang Dragon at Phoenix Changxiang Cup na ito ay gawa sa top-grade white jade. Ang material ay napakahirap makuha, at daan-daang masters ang naghasa nito sa loob ng ilang taon sa mga tuntunin ng craftsmanship. Ito ay karaniwang ang kisame ng mga handicraft. Mula nang ibenta ito sa Yetian City, palaging itinuturing ito ng Panginoon ng lungsod bilang isang kayamanan. Tungkol naman sa auction na ito ay upang lumikha din ng momentum para sa engranding kaganapan, kaya nag-atubili siyang pinabayaan ito. Bakit? Bakit hindi niya hinayaang magbenta ito ng biglaan? Hindi ka ba pumayag na gamitin ito para lumiwanag ang kapaligiran? O pansamantalang pagbabago ng isip? Oo, hindi ako magpapaputok, ilagay natin sa dulo. Sabi ni Luo Jin. Ilagay sa dulo para kunan. Ano ang ibig sabihin nito? Kakaibang tumingin si Guan Shichi kay Luo Jin, ngunit nalaman niyang pagkatapos sabihin ni Luo Jin ang mga salitang ito, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Han Sanchen. Sinundan niya ang kanyang tingin at nakitang kausap ni Han Sanchen si Su Yingxia na nakayuko. Tila wala siyang interes sa auction sa entablado. Posible ba? Pansamantalang itinigil ng City Lord ang auction dahil nakita niyang hindi interesado si Han Sanchen sa bagay na ito. Hindi kaya. Hindi na kailangang matakpan ang buong proseso ng auction para sa isang partikular na tao, di ba? Panginoon ng lungsod, ito. Gawin mo ang sinasabi ko sa iyo. Pagkatapos mag-iwan ng salita, tumalikod si Luo Jin at bumalik sa kanyang upuan. Labis na nanlumo si Guan Shichi, ngunit sa oras na ito ay wala siyang pagpipilian kundi sundin ang mga utos. Lahat, sinabi lang ng City Master na para sa ganoong engranding kaganapan, huwag maging maliit, at gumamit ng ilang mabibigat na bagay upang pasiglahin ang kapaligiran. Sa makatuwid, ang Dragon at Phoenix Cup na ito ay pansamantalang palabas lamang, at muli natin itong ilalagay sa auction mamaya. Pagkatapos ng mga salita, dali-dali niyang ipinadala ang kanyang mga nasasakupan upang ibagsak ang Dragon at Phoenix Changxiang Cup, at pumunta upang makakuha muli ng mas magagandang kayamanan. Ang mga subordinate ay kumuha ng mga order, at pagkaraan ng ilang sandali, isa pang bagong bagay ang inilabas. Gayunpaman, ang pagtatapos ay kapareho ng Dragon at Phoenix Changxiang Cup, at ang mas masahol pa ay tinanggal itong muli bago pa man ito nagkaroon ng oras upang ipakilala ang pangalan nito. Napakasimple lang din ang dahilan, wala pa ring interes si Han Sanchen. Tumingin si Mr. Wen doon, at bamulong sa tenga ni Luo Jin, naghahanap ba si Lao Luo ng bagay na nababagay sa kanyang gana? Tumanggaw si Luo Jin. Tama, sa wakas ay nakakuha na rin ako ng malaking isda, kaya paano kung hindi ko siya maalagaan mabuti? Higit sa lahat, kung may isang bagay na interesado siya, kung makakasali siya muli, hindi lang darating ang panahon magdaragdag ito ng sapat na mga gimmick sa auction na ito, at higit sa lahat, ang ating kita ay madodoble rin na nakikita ng mata. Ang mga nasa negosyo ay natural na nakakakita ng pera at kita sa unang sandali. Gaano man kamahal si Luo Jin, hindi pa rin niya maiiwasan ang kabastusang ito. Siyempre, kung maiiwasan niya ang kaugaliang ito, ang Yetian City ay hindi magiging kasing unlad ng ngayon. Makinig kay Wen mo. Hinihiling ko rin kay Kuya Wen na maliwanagan ako. Simple lang. Dati, kinunan niya ng litrato ang tatlong bagay, ang kanyang sariling babae, ang kanyang kagamitan sa pagtatanggol na may kinikilingan sa mga babae, at panghuli ang kanyang mga table tasks. Kuya Luo, sa pamamagitan ng tatlong bagay na ito, maa-appreciate mo siyang mabuti, pagbili ng mga kagustuhan. Nang marinig ito, agad na tumawa si Luo Jin, mas mabuting makinig sa mga salita.
ni Jun kaysa mag-aral ng 10 taon. Kuya Wen, may insight ka talaga. Halatang dalawang pahiwatig ang binigay ni Mr. Wen. Ang isa ay mahal na mahal ni Han Sanchen ang babaeng katabi niya, kaya hanggat kaya niyang magustuhan ang babae niya, o matulungan siya kahit kaunti, saka siya magbabayad ng malaking pera para makabili nito. Pangalawa ay materyales, mga bagay na makakatulong sa pag-unlad ng mga tao. Sa pag-iisip nito, mabilis na lumapit si Q manager kay Chi at lumapit si Chi Jin. Hindi nang ahas si Guanxi na magpabi at mamulong. Si Luo Jin ng ilang salita sa tainga ni Steward Chi, at agad na natigilan si Steward Chi pagkatapos na marinig ito, Panginoon ng lungsod, ang pansamantalang pagsasaayos ay maaaring masyadong magulo, tama. Panipi, at, pati yung stage, papalitan kita. Ano, nandito ka ba para palitan ako? Gulat na gulat si Supervisor Chi. Paano maipapakita ng maharlikang Panginoon ng lungsod ang kanyang mukha sa ganoong entablado? Anong ginagawa mong tulala? Ang mga gumagawa ng malalaking bagay ay walang pakialam sa maliliit na bagay, pumunta ka agad. Pagkatapos sabihin iyon, si Luo Jin ay dirdiretsong naglakad patungo sa entablado, nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Manager Chi na pabulaanan. Wala nang ibang paraan si Guanxi para gawin ito, kaya kailangan niyang gawin ito ng mabilis. Lahat, may sasabihin si Luo, mangyaring makinig kay Luo. Pagkatapos ng ilang salita, maraming tao sa ibaba ang natulala. Kahit na ito ay isang 8 taong engranding kaganapan, ito ay napaka-engrandi, ngunit ang Yetian City ay umiral ng maraming taon, at ang gayong engranding kaganapan ay ginanap ng maraming beses. Ngunit gaano man ito karaming beses na ginanap, ang Yetian City ay hindi kailanman personal na nagpakita ng City Lord sa entablado. Bilang isang negosyante, ano ang gusto mo, mukha? Sa makatuwid, sa pangkalahatan, ang mga auction ay direktang pinamumunuan ng mga katiwala sa lungsod, at kahit na dumating ang Panginoon ng lungsod, karamihan sa kanila ay nakaupo lamang sa gilid at nanonood. Ito ay tulad ng, sa isang kasino, ang boss ay maaaring tumingin sa negosyo on the spot, ngunit sinong boss ang nakita mo ang pupunta upang gamulong ng personal? Paano umakyat si Lord Luo? Damit, ito ang pinakamasamang bagay sa maraming taon ng kasaysayan ng Yetian City. Para saan ito? Maraming talakayan sa paligid, at natural na pinakinggan ito ni Han Sanchen. Siyempre alam niya kung ano ang ginagawa ni Luo Jin, ngunit hindi rin siya naiinis. Ang pamamaraan ni Luo Jin ay maaaring isulong ang ilang mga pamamaraan ng mas mabilis, upang mas mabilis na mabili ni Han Sanchen ang gusto niya. Oo nga, marahan na ngumiti si Luo Jin, at nagpatuloy, ang 8 taong engranding kaganapan ay ginaganap tuwing 8 taon. Bagamat ito ay sapat na malaki at lahat ay may sapat na gantimpala, pakiramdam ni Luo na ito ay hindi pa rin sapat. Kaya, para sa grand event na ito, gusto ni Luo na maglaro ng mas malaki. Ang auction na ito ay hindi lamang pangungunahan ni Luo mismo, ngunit sa parehong oras, plano rin ni Luo na magkaroon ng magandang oras kasama ang iba't ibang mga kayamanan sa lungsod. Lahat, ano sa tingin nyo? Ang kanyang sinabi ay tila humihingi ng opinyon ng lahat, ngunit ang mga taong may maunawang mga mata ay masasabi na ang tingin ni Luo Jin ay halos palaging kay Han Sanchen, at ito ay mas katulad ng pagtatanong kay Han Sanchen kung ano ang kanyang naiisip tungkol dito. Oo nga, bahagyang ngumiti si Han Sanchen, habang hindi pinansin ni Luo Jin ang mga sagot ng lahat at direktang inihayag na nagsimula na ang auction. Agad ding pinakilos ni Chi Guanxi ang lahat ng auction order sa background, at isang magic short blade na ginagamit ng mga babae ang itinaguyod. Ito ay maikli at Kat-Anji tangi, na may isang malakas na malamig na glow, at ito ay talagang isang magandang bagay para sa pagtatanggol sa sarili dahil ito ay madaling itago. Si Han Sanchen ay hindi masyadong magalang, at kaagad pagkatapos ipahayag ni Luo Jin ang pagsisimula, sinabi niya na ito ay 20 milyon. All of a sudden, sobrang tahimik pa rin ng venue, tapos may paulit-ulit na sumpa. Maaaring may pakialam si Luo Jin sa opinyon ng publiko noon, ngunit ngayon ay wala na siyang oras para pakialaman sila. Para sa kanya, binuksan na niya ngayon ang susi ng gintong kandado, kaya ang susunod na gagawin ay hayaang bumukas ng mas bukas ang gintong kahon. Pagkatapos, isa-isang dinala ng mga nasasakupan ni Luo Jin ang mga kayamanan. Halos lahat ng mga ito ay pawang mga kayamanan na mas angkop sa mga kababaihan,
mula sa langit at lupa na kayamanan hanggang sa lahat ng uri ng mahiwagang sandata, at maging ang mga alahas ng kababaihan ay ginagamit upang mabuo ang bilang. Gayunpaman, hindi natin masisisi si Luo Jin sa hindi pagkakaroon ng mas mababang limitasyon, ngunit talagang sisihin si Han Sanchen sa pagbibigay ng sobra. Damn it, para sa anumang item, ang bid ni Han Sanchen ay magsisimula sa 1,000,000, na hindi lamang direktang niloloko ang lahat sa eksena, ngunit nagpapasaya rin kay Luo Jin na malapit na siyang lumipad sa kalangitan. Sa maikling panahon na ito, halos direktang malampasan ng kanyang kita ang mga benta ng Yetian City sa isang taon. Sino ba naman ang hindi gugustuhing humawak ng ganoong master? Kahit na sa ganoong yugto ng panahon, gusto ni Luo Jin na kanselahin ang auction ng direkta, ilipat ang lahat ng mga bagay pabalik sa mansyon ng Panginoon ng Lungsod, at hayaang pumili si Han Sanchen, pumili kung gusto, at ibenta ito sa presyo. Paanong napakahirap gamitin ang auction? Kaya lang, matagal nang na-advertise ang auction, kaya hindi ito masyadong maingay. Ito ay halos handa na. Mapait na ngumiti si Ivory. Sa ilang sandali lang, binili siya ni Han Sanchen ng hindi bababa sa 12 ng mga kayamanan. Ngunit wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Binili ito ng kanyang lalaki para sa kanya, at huli na siya para maging masaya. The reason why she uttered a voice to stop it ay dahil medyo nagiging out of control na ang mga bagay-bagay. Ang Luo Jin na ito ay tila nalululong sa pagbebenta, at ang lipunang ito ay naglabas ng halos lahat ng bagay ng kababaihan. Ang ilang mga bagay ay halatang walang halaga, ngunit handa pa rin si Luo Jin na ibenta ang mga ito. Kung magpapatuloy ito, maaaring kailanganin ni Lord Luo na bumalik sa Lord's Mansion at ilipat ang lahat ng gamit ng mga babae sa entablado. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, hindi siya tanga, malinaw niyang nakikilala ang mabuti at masamang bagay at ang halaga nito. Ang dahilan ng pakikipagtulungan ay talagang katumbas ng pagpapadala ng pera kay Lord Luo para bumili ng pabor sa lupa. Tila nakaramdam ng kaunting kahihiyan si Luo Jin sa sandaling ito, kaya kumaway siya at tinawag si Guanxi. Huwag kang pumunta sa babae, at kunin ang lahat ng mga kayamanan sa ilalim ng deposit box. Iyon ang finale. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Oo, sobrang bongga ng grand event, natural magkakaroon ng baby finale. Masasabi pa nga na ang 8 taong deadline ang pangunahing dahilan ng pagdaraos nito, ngunit kailangang laging may disenteng sanggol bago determinadong gumawa ng malaking publisidad si Ye Tiancheng. Sa makatuwid, ang mga kayamanang ito ay kagulat-gulat at sapat na mahalaga. Kadalasan, ang mga bagay na ito ay malinaw na inilalagay sa huling sandali, ngunit ngayon, hinihiling ng Panginoon ng lungsod sa kanyang sarili na ilabas ang mga ito ng maaga. Ang alon ng mga operasyon na ito ay napaka-nobela at hindi kapani-paniwala, gayunpaman, kailangan niyang sumunod ng masunurin. Di nagtagal, sa ilalim ng umaasam na mga mata ng lahat, ang unang kayamanan ay itinaas. Ang pinakamahalagang kayamanan mula sa Longshan, ang Raging Fire Meteorite. Sinasabi na ang bakal na ito ay pinatubo sa apoy, kaya ang pangalan nito. Alam nating lahat na ang bakal ay matutunaw sa apoy, kaya ang meteoric na bakal na maaaring tumubo sa apoy ay natural na napaka-espesyal. Matagal nang may mga alamat sa mundo na ang nagngangalit na apoy na meteorite na ito ay napakahirap at hindi masasalakay ng libu-libong apoy. Ang mga sandata o armor na napik ay hindi lamang may katigasan ng meteorite mismo, ngunit maaari ring makuha ang diwa ng 10,000 taong gulang na nagngangalit na apoy. Nagkataon na may bahagi ang Yutian City sa mga item para sa kaganapang ito. Kasunod ng propaganda ni Luo Jin, natahimik ang mga manunood. Ang bagay na ito ay napakahusay. Hindi ko inaasahan na may mga ganoong kayamanan sa Yetian City. Ang nagngangalit na meteorite ng apoy na ito ay napakabihirang makita. Sa maraming pagkakataon, isa lamang itong alamat. Hindi ko inaasahan na mayroon talagang isang bagay. Medyo mas kaunti talaga ang sinabi ni City Master Luo. Narinig ko na ang mga tao na nagsasabi tungkol sa fire meteorite na ito. Bilang karagdagan sa mga function na sinabi ng City Lord Luo, ang pinakamahalagang bagay ay ang fire meteorite na ito ay maaaring magbago ng hugis nito sa kalooban. Oo, narinig ko rin na kapag ito ay malakas, ito ay kayang labanan ang lahat ng bagay, ngunit kapag ito ay malambot, ito ay parang umaagos na tubig, umaagos at umaagos. Damn,
Kung gayon ang ganoong polarized na bagay, sa sandaling na forged sa ilang uri ng kagamitan, hindi ba ito ay hindi magagapi? Hindi ako maglakas loob na sabihin na walang talo, ngunit tiyak na ito ay isang makapangyarihang sundalo. Tinatayang walang sino man ang hindi maaaring alisin ng 10-10 milyon. Bumantong hininga ang lahat at nag-usap, ngunit sa sandaling ito, tumayo si Han Sanchen, 500 milyon. Boom! Para bang isang malaking bato ang nahulog mula sa langit at tumama sa kanilang mga noo, ang mga matinong tao na nakikipag-ayos pa rin ay direktang natulala sa presyo ni Han Sanchen. Nawala rin ang katahimikan ni Luo Jin noong naglalaro siya ng chess kanina, at ngayon ay para na siyang ordinaryong tao, ganap na hindi napigilan ang sarili sa excitement. Tinansya na ng Yetian City ang halaga ng Raging Fire Meteorite bago ang auction, at ito ay humigit kumulang 100 milyon hanggang 200 milyon. Ngunit alam ng mga multo na ito ay simula pa lamang, at direktang nagbigay ng 500 milyon si Han Sanchen. Sa ilalim ng entablado, rinig na rinig ang katahimikan. Napakataas ng presyo kaya hindi ito kayang bilhin ng maraming tao. 550 milyon. May tumayo at nagsabi, "Gayunpaman, Panginoon Luo, maaari kong ialok ang presyo, at maibibigay ko ang pera, ngunit ang aking mga pangit na salita ay nasa harapan. Hindi ko alam kung bakit hinahayaan mong tumayo ang isang random na bidder sa harap mo, dito. Hindi mahalaga kung ipinadala mo ito ng palihim, o siya mismo ay isang tanga, at gusto mong kunin ang pagkakataong mag-isip tungkol sa presyo, hindi mahalaga." Buong gabi siyang nagmamadali, at karamihan sa mga bagay ay kinunan niya rin ng larawan. Oras na. Oo, City Lord Luo, ngayon na ang oras para sa mga malalaking manlalaro na umakyat sa entablado. Umaasa kaming magkakaroon ng tahimik na kapaligiran sa pangangalakal, at ang ilang mga tao ay titigil sa paggawa ng gulo. Oo, kung magpapatuloy ito, ang auction na ito ay tiyak na isang biro, at ikaw, Yetian City, sa kalaunan ay mawawala ang reputasyon na naipon mo sa mga nakaraang taon. Iminungkahi ng isang tao na, parami ng parami ang mga tao ang piniling mag-follow up. Hanggang ngayon, itinuturing pa rin nila si Han Sanchen bilang ang pinakamababang alipin sa lahat, ngunit ang pagtingin kay Han Sanchen ay walang pakialam sa kanilang sasabihin basta't siya ay interesadong bilhin ito. Si Han Sanchen ay halatang matino, at itinaas ang kanyang kamay, dahil marami kang iniisip, hindi ako magtabid, kung gayon, mag-aalok ako ng presyo. Kung lalampas ka sa presyong ito, magtabid ka, at hindi na ako gagawa pa. Pagkahulog ng mga salita, lahat ay naghihintay sa pangalawang bid ni Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!